makikita po natin na ito po yung bagyong si Domeng na ang huling lokasyon niya ay nasa 1,120 kilometers silangan ng Central Luzon. Makikita po natin no, na wala pa rin masyadong direktang epekto ang bagyong Domeng dito sa ating bansa. Wala pa rin po nakataas na anumang tropical cyclone wind signal. Pero makikita niyo po itong kaulapan na to. Ito po yung trough o extension po ng bagyo. At ito yung magdadala ng maulap na kalangitan lalong-lalo na sa may bahagi ng Eastern Visayas at ilang bahagi ng Bicol region. So yan po yung tinatawag nating trough o extension, mga kaulapan na dala ng bagyo. Samantalang, isa pang mas nakakaapekto sa ating bansa, itong southwesterly wind flow. Makikita niyo po yung hangin nagmumula dito sa Timog Kanluran or southwest. Ito po ay precursor na or panimula na po ng tinatawag naman natin na habagat. So posible this weekend ay deklara na ng Pag-asa ang pagsisimula naman ng habagat o yung hangin nagmumula dito sa Timog Kanluran. So in-expect po natin this weekend ay posible pa rin ang maulap na kalangitan dulot ng southwesterly wind flow, particular na dito sa may bahagi, kanlurang bahagi po ng Kabisayaan, ng Mindanao at maging sa area ng Palawan. Habang yung trough nga nitong bagyong si Domeng ay magdala ng mga pag-ulan sa may bahagi naman ng Eastern Visayas at ilang bahagi ng Bicol region. Inaasahan naman natin sa iba pang bahagi nating bansa dito sa Luzon, this weekend, generally po ay medyo mainit pa rin yung panahon pero posible or mas mapapadalas pa yung mga localized rain showers and thunderstorms sa dakong hapon hanggang sa gabi. Habang patuloy ngang kikilos ang bagyong si Domeng, pakanluran, hilagang kanluran na inaasahan nga natin na palalakasin niya itong southwesterly wind flow or magiging habagat. Sa ngayon po, ang kanyang lakas ay nasa 85 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugsan sa 105 kilometers per hour at kumikilos pakanluran, hilagang kanluran sa bilis naman na 10 kilometers per hour.